Maingay, magulo at mabaho sa kalyeng iyon ng Parañaque. Malapit na rin magdilim dahil alas 6 na ng hapon. Nakita ng dalagang si Leah, 25 years old, ang matandang mayaman na nakasakay sa magarang kotse. Tinulungan niya ito tungkol sa nais itong puntahan kapalit ng pera. "Magsialis nga kayo!" Maangas sa utos si Leah sa mga tambay sa kanto. Natakot naman ng mga ito dahil may pagka-Amazon na talaga ang dalaga, tsaka siya bumaling sa matanda. "Nagkamali po kayo ng dinaanan. Sa kabila po dapat kayo dumaan tapos kakanan. Diretsuhin nyo lang yon." Nagpasalamat ang matanda at binigyan siya ng 1,000 bilang kabayaran sa pagtuturo niya ng daan. Lumaki si Leah na walang mga magulang. Madalas siyang maggancho, manloko o man-scam ng mga tao para sa pera. Kasama ng mga batang biktima ng sindikato, kaya naman wala siyang manners at lumaking magnanakaw. Nang gabing yon, isa pang mayaman ang nakaagaw ng kanyang atensyon. "Ayos ah! Mukhang yayamanin ng isang yun." Anya na lumapit sa lalaki. Sinadya niyang humarang sa daraanan ng kotse nito at mabilis sa umaktong nasagasaan. Napapleno naman si Noah, 32 years old na CEO ng Wheels Group. "Shit! May nasagasaan ako!" Anya tsaka mabilis sa bumaba para tignan ang babae. Umarte naman si Leah na nahimatay, kaya agad siyang isinakay ni Noah sa kotse at umalis para dalhin ang dalaga sa ospital. Ayon sa doktor, wala namang nangyaring malala kay Leah. Nasyak lang ito at nahimatay bagamat nakagasgas malayo naman sa bituka. "Mabuti naman at safe siya. Salamat, Dok." Tugon ni Noah tsaka umalis na ang doktor. Naiwan naman ang binata at kalaunan nagising na si Leah. "Ayos ka lang daw," sabi ni Doc. "Wala namang malalang nangyari, kaya pwede ka nang lumabas. Nabayaran ko na ang bills. Magkano kailangan mo?" Diretsuhang sabi ng lalaki. "Sino ka? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, ikaw mismo." "What do you mean na kailangan mo ko?" "Kailangan kong pakasalan mo ko. Sa ganoon paraan, makakabawi ka sa akin. Muti ka mo na ako mapatay. Isa pa, wala akong tutuluyan. Hindi ka ba naaawa sa akin?" Sabay paawa ni Leah. "Are you losing your mind? Heto ang 10,000 para sa shock mo. Pero hanggang dyan na lang. I will never marry someone like you." Tugon ni Noah tsaka nilapag ang 10,000. Lumabas siya ng kwarto kung saan nagpapahinga si Leah. Agad na masumunod ang babae. "Huwag kang umalis! Hindi pwede!" "Can you stop pestering me? Minobodos mo lang ako." "Hindi ah! Ang gwapo mo kaya. Gusto ko lang talaga maging misis mo." Hindi na sumagot pa si Noah at sumakay sa kotse niya nang makarating sa parking lot. Pumasok naman roon si Leah at nagsalubong ang kilay ni Noah sa inis. "Bumaba ka. Hindi ka sasama sa akin. Hindi nga kita kilala." "Eh di magpapakilala ako sa'yo. Ako si Leah. Kilala akong siga dito sa Moonwalk. Kaya hindi ako papayag na basta mo na lang akong iiwanan. Pagkatapos mo akong akitin. Sa tingin mo maniniwala kung gusto mo ko? Dream on." Inis na sabi ni Noah. Dumukwang si Leah at humalik sa pisngi ni Noah. Sa sobrang inis ng lalaki, kahit na medyo kinikilig, sa pilitan niyang ibinaba si Leah tsaka nilak ang pintuan ng kotse. "Sobrang tigas ang ulo mo." "Pero mas matigas yung ulo mo sa baba. Akala mo ba matatakasan mo ko?" Pangaasar ni Leah. Pinasibad agad ni Noah ang kanyang kotse. Nagpasya naman ang dalaga sundan ito. Nagbayad siya ng taxi para sundan si Noah at huminto yun sa isang mansyon. "Wow! Napakalaking bahay!" Bumaba si Leah at nagbayad na sa taxi driver gamit ang perang binigay ni Noah. "Don't let her in." Mariin niyang utos sa mga gwardya. "Hoy! Papasukin mo ako! Dapat mo akong panagutan!" Sigaw ng dalaga. Hindi naman siya inintindi ni Noah at dumiretso sa garahe. Bumaba siya roon tsaka pumasok sa loob ng mansyon. Inabot na ng umaga si Leah sa harap ng mansyon pero hindi pa rin siya pinapapasok sa loob, kaya nagpa siya na lang siyang umuwi.
Samantala, kinabukasan ng umaga agad pinuntahan ni Noah ang butler at sinabing isinugod sa ospital ang lolo niya. Kaya doon dumiretso ang binata matapos maligo at magbihis. Grandpa, Tawag ng lalaki sa kanyang lolo na makarating roon. Apo, ayos lang ako. Dulot lang nakatandaan, sabi ng doktor. Iwasan niyo na kasing magpagod at magpaka-stress para hindi kayo nagkakasakit. Bigyan mo na kasi ako ng apo at mag-asawa ka na. Mamaya mamamatay na lang ako. Wala ka pa rin napapakitang apo. Paano ko pa ima-appreciate ang pagiging lolo? Hindi pa ba sapat na may gwapo na kayong apo? Andito naman ako. Kapag nawala ako, wala ka ng kasama. Kaya bumuo ka na ng sarili mong pamilya. Hindi na ako pabata, Noah. Matanda na ako. Hindi pa mawawala, Grandpa. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya kung talagang mahalaga ako sa'yo, mag-aasawa ka na. Hindi na nakapagsalita pa si Noah. Napaisip siya at napagtanto na, gaya ng lolo niya, hindi na rin siya pabata. Lagpas sa kalendaryo na ang kanyang edad. Marami na mababae nagkakagusto sa kanya, kaya lang wala siyang interest. Nang bigla niyang maalala si Leah. Pero laking squatter ang babaeng yun. Baka sumakit lang ang ulo ko sa kapilyahan niya. Ako rin ang mapapahiya. Ano sabi mo, apo? May napupusuan ka bang babae? Tanong agad ni Don Ismael na marinig ang sinabi ni Noah. Tsaka na ako magkakwento, Grandpa. Tugon ni Noah at inasikaso ang paglabas ng kanyang lolo sa ospital. Hinatid niya ito sa ancestral house at pinagpahinga. Samantala, makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa Paranaque at nakita roon si Leah na nanloloko na matandang babae tsaka kinuhanan ng paninda ang tindahan nito. Pampihira. Huwag niyo sabihin na ubos na agad ang 10,000 na ibinigay ko. Lumapit si Noah at binayaran ang kinuha ng babae. Anong ginagawa mo dito? Ito po ang bayad sa paninda ninyong hawak ni Leah. Nagpasalamat ang alay tsaka niya hinila ang babae sa damit. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw ng dalaga. Binitawan siya ni Noah nang nasa harap na sila ng kanyang kotse. Let's make a deal. Marry me and be my baby maker. Kapalit ng 5 milyon. Hindi mo ako pwedeng takasan. 5 milyon lang? Gawin mo 10. Demanding na sagot ng babae. See? Pera ko lang talagang habol mo. Kaya mo ko hinabol. Pero dahil kailangan ko pasayin si Grandpa, accept the deal. Gagawin ko 10 milyon. Napangiti ng matamis si Leah at napailing naman si Noah. Nagiging practical lang ako. Gwapo ka kaya? Bonus na lang na mayaman ka. Good cash na kumbaga. Desk, mga babae nga naman. Now, come with me. Sa mansyon ka titira. After a month, ikakasal na tayo. Seryosong saad ni Noah. Uuwi lang ako sa barong-barong kong bahay para kuhanin ang mga gamit ko. Sa tingin ko, wala ka namang matinong gamit. Kaya sumama ka na sa akin. Bibilhan kita bukas. Grabe ka? Pero sige na nga. Tara na. Ibinigay na lang ni Leah ang kinuha niya sa tindahan sa batang dumaan tsaka sila sumakay ni Noah sa kotse nito. Dumaan muna sila sa restaurant para kumain na mapagtanto ni Noah na hindi pa nakain ang babae. Bakit ka ba nagnanakaw? Hindi mo ba alam na masama yun? Mga taga-gobyerno nga hindi natatakot o nahihiyang magnakaw sa kaban ng bayan. Ako pa kaya? Pareho lang. Mas matindi lang sila dahil buong bansa ang naghihirap. Pero masama pa rin magnakaw. Kaya wag na wag mo na yung gagawin. Alisin mo sa sarili mo ang panloloko sa kapwa, panggagancho at masasamang gawain. Natahimik si Leah, tila napahiya sa sinabi ng binata. Pero alam niya naman na may punto ito. Masama talaga magnakaw at manloko. Alam ko, susubukan ko. Kay hirap naman kasi pigilan. Lumaki akong mga kapwa batang kasama. Tumakas ako sa mga sindikato para mag-isang mamuhay. Kaya lang, ang maling itinuro nila, tila magnet na nakadikit na sa akin.
Natigilan si Noah. Pumasok sila sa loob ng restaurant at nagsimulang umorder. Wala siyang pakialam kahit sobrang daming pagkain ang inorder ng babae dahil barya lang sa kanya ang pambayad roon. Totoo? Oo, wala na ako magulang. Lumaki akong pulubi at palaboy sa kalye. Mga sindikato ang nagpalaki sa akin, nandukutin nila kami. Sorry, napakahirap pala na pinagdaanan mo. Hindi kita dapat hinusgahan. Ayos lang, ganun naman talaga ang buhay. Hindi lahat swerte. Pero kahit na sobra ako nahihirapan, pinili kong lumaban at lakasan ang loob ko para mabuhay. Mas naging matapang at matatag ako sa bawat hamon ng buhay. Good for you. Kumain na tayo. Sagot ni Noah nang dumating ang mga in-order nila. Bayaran mo to wala akong pambayad dito. So bossy. Of course, my treat. Good. Napailing nila si Noah at hindi na inintindi ang dalagang abot langit ang ngiti. Pero habang kumakain, may narealize siya. Hindi lahat ng tao kagaya niya. Walang hirap na dinanas. Hindi natulog sa kalye at nagpulot ng basura para lang may makain. Mas maswerte siya na hindi naranasan ang ganoon dahil may mga magulang siyang masipag at may pangarap sa buhay. Bago sila mawala, pinamanahan muna siya. Bakit ka tulala dyan? Wala. Siya nga pala, siguraduhin mo hindi mo ko ipapahiya sa asal at ugali mo. Lalo na sa harap ng lolo ko. He's sick. Ayoko ma-stress siya. Siya na lang ang pamilyang meron ako. Copy boss, huwag ka mag-alala. Siguraduhin mo lang. Dahil pwede kitang palitan anytime. Sus! Ganyan ba talaga lahat ng lalaki? Para nagpapalitan ng panty kapag mangiiwan ng babae. Tapos maghahanap ng iba. No. Don't tell me may karanasan ka na sa relasyon. Wala. Siga nga ako sa amin. Takot na lang nilang pormahan ako. Napailing na lang si Noah at hindi na inintindi ang sinabi ni Leah. Nang matapos kumain, umalis na sila roon at sumakay sa kotse ni Noah. Nakarating naman sila sa mansyon makalipas ang ilang minutong biyahe. Noong una, sa guest room muna pinatuloy ni Noah si Leah. Wala akong tiwala sa kanya, Leon. I want my room to be clean. Transfer all my assets and money in a safe place. Utos ni Noah sa butler. Sinunod naman yun na matandang butler at ginamit ni Noah ang Irish scan para sa keepsake niya. Tsaka siya dumiretso sa kanyang kwarto pagkatapos. Nagpahinga sila ni Leah sa magkabilang kwarto. Kinabukasan ng tanghali, halos manlaki ang magandang mga mata ng dalaga nang makita ang mga bagong damit tsaka gamit niya na binili ni Noah at pinadeliver sa mansyon. Sandali lang! Puro dress tsaka pangkikay ang mga damit. Hindi ako nagsusuot niyan. Hindi naman ako tomboy o ano no. Ayoko lang ng mga revealing clothes o masyadong pasosyal. You're marrying me. Magiging Wills ka. Hindi ka witch o manang para pumorma na parang walang pagbabago sa buhay. Kailangan mong magmukhang tao at disente sa paningin ng ibang tao. Dahil hindi ako basta-basta. Hay, oo na. Ang dami mo agad sinabi. Sabay hawak ni Leah sa tenga niya na animoy naririndi. Now, next step. Makeover. Pinatawag ni Noah ang makeup artist at hairstylist para baguhin ang nakagawiang style ni Leah. Talagang gagamit ako ng ganito? Tsaka ang dami namang gamot o pampaganda? Nagbigay kasi ng mga pampakinis at pangtanggal ng pores ang makeup artist. Tinuruan rin siya ng mga dapat gawin para mapanatiling flawless ang balat. Ganoon din sa buhok para maging natural at malambot. Stop complaining. Para rin naman sa'yo yan. Ang iba gusto ng ganyan para gumanda sila. Hindi ko naman kailangan nito. Maganda at sexy naman ako. Hindi na sumagot pa si Noah pero aminado ang binata na may punto ang babae. Talagang maganda nga at sexy si Leah para sa isang babae na lumaki sa squatter area. Nagtagal ng lagpas kalahating araw ang pagpapaganda sa kanya. Ako pa to?
Halos mautal si Noah na makita ang kakaibang ganda ni Leah matapos itong ayusan. Dinaig pa nito ang mga lumalaban sa Miss Universe. Ganda ko, no? In love ka? Asa ka pa. Normal lang yung ganda mong taglay. Tugon ni Noah na may namumulang tenga. Sabay alis nito roon para uminom ng tubig. Bigla siyang nauhaw at paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang magandang mukha ni Leah. Pinuri naman ang dalaga ng mga nag-ayos sa kanya. Binigyan siya ng catalog na naglalaman na skincare tips at makeup tips. Pinag-aralan yun ni Leah. Nang umalis na ang mga ito, muling kinausap ni Noah ang babae. I am done cleaning up my room. You can stay there. Ano? Sus? Baka mamaya may bala ka sa akin ha? Kaya mo ako pinapalipat sa kwarto mo. Hoy, wag kang ganyan. Masyado mo akong pinakakaba ha. Alam kong makinis, maputi at napakaganda ko. Pero wag mo na yan, churvalo na yan. Napailing na lang si Noah sa kalokohan ng babae. Sa tingin mo, type kita? Outs! Ang hard! Kunwaring nasasaktang tugon ni Leah. Inirapan naman siya ni Noah at tumakit na sa hagdan. Sumunod roon ang dalaga at inutusan ng mga kasambahay tsaka tauhan ng lalaki na ihatid sa kwarto ni Noah ang kanyang mga gamit. Inayos sa mga kasambahay ang gamit ni Leah habang naliligo si Noah. Nang matapos, umalis na rin ang mga ito. Saktong labas ni Noah nang magulat ito kay Leah tapos bumaba pa ang tuwalya na nakatapis sa kanya kaya bumungad sa babae ang mahaba at may katabaan niyang alaga. Ah! May sawa! Ang laki! Sigaw ng dalaga. Shit! Mabilis na kinuha ni Noah ang tuwalya at tinakpan ng kanyang alaga. Halos mamula ang muka tsaka tenga ng binata roon. Grabe! Ibang gubat atay nakita ko. Bulong ni Leah, pero sapat na para marinig ni Noah. Kaya mas lalong nahiya ang binata at saka mabilis na nagbihis. Labas! Utos ni Noah, natatawa namang sumunod si Leah. Hindi talaga siya makamove on sa kanyang nakita. Samantala, makalipas ang 30 minutes, bumalik na siya sa loob ng kwarto. Tulog na siya agad? Hindi kumibo si Noah hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatulog. Kinabukasan, napagtanto ni Leah na nasobrahan na naman siya sa likod sa pagtulog dahil yakap na niya ngayon ang binata. Hindi pa siya nakontento at ipinatong niya pa ang paa tsaka binti sa tagiliran nito. Are you awake now? Kanina pa kita inaantay na magising. Ang bigat mo. Ay wow! Grabe ka! Makabigat ka dyan. Sabay irap ng dalaga sa binata. Totoo naman. Are you a pig? Kung baboy ako, ikaw unggoy. Bangon na nga. Sabay sipa ni Leah sa binata kaya nahulog ito sa kama. Sa inis ni Noah, hinila niya ang kumot kay Leah kaya pati ito nalaglag rin sa kabilang side ng kama. Stop acting like a child. Huwag kang umastang siga rito. Baka hindi ako makapagtimpi. Mapatapon kita sa labas ng pamamahay ko. Sorry na. Tila nabahag ang buntok ni Leah sa kanyang narinig. Hindi naman siya pinansin ni Noah. Dumiretso na lang ito sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Sabay silang lumabas ng babae para mag-umagahan. Sobrang daldal ni Leah ng umagang iyon. Kung talagang alam mo, anong English ng kambing? Papaitan? Pambihira. Gustong matawa ni Noah sa sagot ng dalaga. Mali. Goat kaya. Sa kabayo. Syempre, alam ko na yan. Red horse. Loko. Alak yun. Hindi nakasama ang red, kundi horse lang. Mag-aral ka nga. Ay, hindi ba? Kala ko red horse. Tuluyan nang natawa si Noah sa kabaliwan ng babae. Pagkatapos kumain, saktong dating ng lolo ni Noah. Sobrang lively ah. Sino siya, apo? Siya ang fiancé ko, grandpa. Sabay hawak ni Noah sa kamay ni Leah, pasimple niyang sinuotan ng singsing ang babae. Hello po, magalang na bating ng dalaga sa matanda. Magandang umaga, iha. Anong pangalan mo?
Leah po, ano po palang itatawag ko sa inyo? Grandpa o lolo, kahit anong gusto mo, iha. Siya nga pala, sana magkaanak na kayo ni Noah. Nang sa ganon, may apo na ako ulit at tagapagmana. Nakangiting saad ng matanda, halos masamid na si Leah ng sariling laway. Grandpa naman, huwag mong biglain si Leah. Darating tayo dyan. Hintayin niyo lang po. Mas lalong nahiya ang dalaga at namula ang muka. Alam niyang kailangan yun mangyari dahil kasama yun sa usapan nila ni Noah. Pero nabigla pa rin siya kasi lolo nito ang nagsalita. Huwag kayong mag-alala, Grandpa. Soon, hindi na patatagalin. Pagsakay ni Leah sa trip ng matanda. Ayan, ganyang sagot ang gusto kong marinig. Wala ka sa fiancé mo, Noah. Mabagal ka pa sa pagong. Tugon ni Don Ishmael. Natawa naman si Leah at nainis si Noah pero hindi na lang siya nagsalita. Nakipagkwentuhan ang dalaga sa matanda at naiintindihan ni Don Ismael ang hirap na dinanas ng dalaga, kaya mas lalo siya naging mabait rito. Maging malambing at mapagbigay kang asawa, Noah. Hindi biro ang dinanas sa mapapangasawa mo. Naku, ayos lang po ako. Mahalaga, mahalin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Kinilig naman si Don Ismael at kikiligin na sana si Noah nang maalala na di lang pala ang lahat. Na sumunod na araw, naging abala sila ni Leah sa preparasyon ng kasal. Nagpasukat ang dalaga para sa wedding gown at mga kailangan. Ganoon din si Noah sa kanyang taksido. Nang matapos, sabay silang kumain at nagpahinga. Kapagod yun pero ayos lang. Magpahinga ka lang dyan. Sabi ko nga. May dalaw ka na naman siguro? Napakasungit mo. Wala, baliw. Natulog muna si Noah dahil kanina pa siya inaantok. Makalipas ang 1 buwan, natapos ang kanilang preparasyon sa kasal. Isang magandang umaga ang bumungad kay Leah. Suot ang magarang wedding gown, naglakad ang dalaga sa altar habang naghihintay sa kanya si Noah sa unahan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Can I? Tumango ang dalaga at inabot ang kanyang kamay. Sure. Nagsimulang magsalita ang pare. Nanatili naman silang tahimik habang nakikinig at sumasagot hanggang sa magpalitan na sila ng wedding vows. Scripted ang kanilang mga binigkas dahil wala namang feelings sa involve. Pagkatapos ng kasal, isang matamis na halik ang ginawa ni Noah. Halos mamula naman ang mukha ni Leah. Kiss lang yun. Kailangan natin mapapaniwala ang mga tao na in love tayo sa isa't isa. Binibigdil mo ba? Sabi ko nga. Halos mamula ang pisngi ni Leah sa pinaghalong hiya at kilig. Ngayon ka pa magrereklamo kung kailan kasal na tayo? Hindi na nakasagot pa si Leah nang batiin sila ng mga bisita at kamag-anak ni Noah. Thank you po. Tara na sa reception. Sumama ang lahat kina Noah matapos ang picture taking sa simbahan. Sinubukan ni Leah magpakadesente at iwasang magkaaberya kaya sobra siyang napagod. Hindi niya kasi gawain yun pero sinubukan niya para sa kasal. You look tired. Mauna ka na magpahinga sa kwarto. Ayos lang ako. Salamat. Huwag na makulit. May mga maids naman at waiter na pwede mag-asikaso sa mga bisita. Just rest. Tumango si Leah at tumalikod na sa asawa. Dumiretso siya sa kwarto nila para maligo sa banyo at magbihis ng pantulog. Pagkalapat ng likod ng babae sa kama, mabilis siyang nakatulog. Bandang madaling araw nang maalipungata si Leah, sakto namang kakapasok lang ni Noah at lasing na lasing. Anong oras na? Sobrang lasing ka. I'm fine. Sagot nito at kamuntika ng matumba. Mabuti na lang at inalalayan siya ng babae. Hindi ako ayos. Di ka dapat nagpakalasing eh. Are you concerned about me? Biglang ngumiti ang lalaki kaya naman natulala ang babae tsaka siya pinaupo sa kama. Kaya lang nahatak siya nito kaya napaibabaw siya kay Noah na nooy nakahiga na sa kama. Sabay tumibok ang kanilang mga puso.
Huwag ka magpasobra. Concern lang ako. Baka maaga ako maging byuda o di kaya sumuka ka sa kama. Hinawakan ni Noah ang likod ni Leah at nakaramdam ng kakaibang kuryente ang babae. Pinakatitigan siya nito sa mga mata at halos magwala ang puso niya sa kilig. Kahit lasing at namumula ang muka, nananatili pa rin itong gwapo. Bumaba ang tingin ni Leah sa mamula-mulang labi ni Noah, bahagya niyang nakagat ang ibabang labi sa pagkatakam. Yun lang ba talaga? Ano pa? Namumula ang muka tsaka tenga na sagot nito. Napatitig naman si Noah sa kanyang pinkish na labi tsaka sinunggaban yan. Halos manlaki ang mga mata ng babae sa gulat. Sabik siyang hinalikan ng asawa sa labi, mapang-angkin, mapusok at malambing, bagay na hindi akalain ni Leah na maramdaman niya. Kusang tumugon ang labi niya sa halik hanggang sa ginalugad ni Noah ang loob ng kanyang bibig. Hayok nilang hinalikan ng isa't isa. You're a good kisser. Ikaw nga. Naging mapangahas ang kamay ni Noah. Bahagya yung humaplos sa makinis sa balat ng asawa. Nagustuhan naman ni Leah ang ginagawa nito sa kanyang dibdib at pagitan ng hita. Hanggang sa pareho silang nag-init at nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Ilang beses inangkin ni Noah ang birhen niyang asawa, bagay na ikinabaliw ni Leah sa sarap na dulot noon. I will take responsibility. Dapat lang. Nakatulog silang dalawa na walang saplot at magkayakap. Kinabukasan ng umaga, labis ang kaba na nararamdaman ni Leah nang magising siyang katabi ang gwapong asawa. Hindi niya akalain na ganoon kabilis siyang bibigay rito. Pinakatitigan niya ang mukha ni Noah at halos magwala ang puso niya sa kilig. Awake now? Saad ng binata na magmulat ito ng mga mata. Mabilis namang iniwas si Leah ang kanyang mga mata. Naalala mo ang nangyari kagabi? Namumula ang pisngi na tanong ng dalaga. Yeah. Everything. Even your... Tinakpan ni Leah ang bibig ng asawa at pinandilatan ito. Tama na. First time ko yun. Kaya ganun. Wag mo kong asarin. First time ko rin naman. Pag-amin ni Noah na mas lalong nakapagpakilig kay Leah. Bumangon si Noah at inalalayan ng asawa. Nahirapan namang gumalaw si Leah dahil sa kirot nang nasa pagitan ng kanyang hita. Kitang-kita ni Noah ang pagpikit niya sa kirot. Dito ka lang. Magpapadala ako ng pagkain. I will join you. Wag na. Aray! Sige na nga. Anya, tsaka napahawak sa balakang. Mukhang nabalian pa ata siya sa sobrang tindi ng sagupaan nila ni Noah sa kama kagabi. Napailing naman ang lalaki tsaka lumabas ng kwarto. Pinilit pumunta ni Leah sa banyo at naglinis siya ng katawan. Kitang-kita niya ang mga marka sa maputi niyang balat at agad na mula ang kanyang pisngi. Naligo siya tsaka nagbihis ang panibago. Saktong balik naman si Noah nang maabutan siyang nagbablower na ng buhok. Naligo ka na? Naakit na lumapit si Noah at inabot ang baba ng asawa, tsaka walang atubiling sinakop ang labi ni Leah. Tila naging clingy na siya mula nang may maganap sa kanilang dalawa sa kama. Bigla-bigla ka nang hahalik? Bakit hindi? You're my wife. Kinilig na naman ang babae sa narinig. Ayan ang pagkain. Kain na tayo. Tumango si Noah at pumesto na sila sa lamesa para kumain. Pagkatapos kumain, pumunta si Noah sa harap ng kanyang closet at kinuha ang ATM card na may lamang 5 milyon. Lumapit siya kay Leah at ibinigay yon. Akin to? Oo. Ang password ay 143143. May laman yan na 5 milyon. Ang karagdagang 5 milyon ay bibigay ko sa oras sa mabigyan mo ko ng anak. Wow! Pwede mo yung gastusin anytime. Dagdag pa ni Noah at tumiretso na sa banyo para maligo. Naiwan naman si Leah roon na tuwan-tuwa sa natanggap. Napaisip siya na tatakasan na niya ang binata dahil nakuha na niya ang pakay niyang pera. Hindi man buo pero sobrang laki na nun. Makakaalis ako.
at makakapag-ibang bansa sa laki ng perang hawak ko. Anya habang nakangiti. Mag-iimpake na sana siya ng gamit nang maalala niya ang nangyari kagabi. Natigila si Leah at mabilis sa ibinalik ang mga gamit. Anong ginagawa mo? Nagtutupilan ng damit ko. Nagulo ko siya kagabi pagkagaling ko sa labas. Naligo rin ako kagabi bago makatulog. Pagdadahilan ng babae. Naniwala naman si Noah. Habang nagpapatuyo ng buhok, hindi mapigilang mapalunok ni Leah habang nakatitig sa magandang katawan ng kanyang asawa. Binilang niya pa talaga ang abs nito na saktong 8. Like it? Pangaasar ni Noah. Utot mo mabaho. Bakit? May utot bang mabango? Sira. Totoo naman eh. Inirapan ni Leah si Noah nang humakbang ito palapit sa kanya. Halos magwala ang puso ng dalaga sa kanyang dibdib habang papalapit si Noah. Bakit? Ano na namang binabalak mo? Wala. Kukuha lang ng damit. Saktong tingala ni Leah nang dumukwang si Noah, kaya naman aksidenteng naglapat ang kanilang mga lapi. Nalaki ang mga mata ng babae at natulala naman ang lalaki. Kalaunan, lalayo na sana si Leah nang sakupin ng tuluyan ni Noah ang kanyang lapi. Napahawak ang babae sa kanyang dibdib at dinala niya ito sa kama. Bumagsak sila sa may kama matapos umikot, kaya nasa ibabaw na si Noah. Anong gagawin mo? I will make you scream in so much pleasure. Bulong ni Noah na nakapagpataas ang balahibo ni Leah. Sinakop muli ni Noah ang labi ng asawa at walang alinlangang nilibot ang loob ng bibig. Naglaban ang kanilang mga dila hanggang sa mas lumalim ang kanilang halikan. Mapangahas sa humaplos ang kamay ni Noah sa bawat parte ng katawan ni Leah at napahalinghing ito sa kakaibang sensasyong dulot noon. Hindi ka ba natatakot magkaroon ng global warming? Bulong ni Leah habang dinadama ang bawat paggalaw ng daliri ni Noah sa pagitan ng kanyang hita. Why? Kasi, you're making it hot there. Namumula ang pisngi na tugon ni Leah. Yun nga ang maganda. Sadyang para ka lang galing sa loob ng oven. You're too hot to handle. Kinikilig namang napangiti si Leah. Pinaramdam ni Noah sa kanya ng babae siya at hindi lang basta babae, kundi espesyal. Kaya naman bumawi siya at umibabaw rito. Magaling na gumiling at gumalaw si Leah na animoy eksperto, kaya naman namula ang mukha ni Noah nang kumalat ang kakaibang init sa kanyang katawan. Baliwala ang lamig ng tubig na ipinaligo niya sa init na sandali sa pagitan nila ng asawa. That's amazing. Pinagod mo ko. Nakangusong saad ng lalaki. Namula naman ang pisngi ni Leah. Hindi Nag-enjoy ka naman. Ikaw rin naman. Namumula ang pisngi ni Leah nang nagtakip ito ng kumot. Natawa naman si Noah dahil napaka-cute ng kanyang asawa. Sa tuwing mag-iisa ang kanilang katawan, tila wala na silang kailangang sabihin. Kusa na gumagalaw ang kanilang katawan. Are you hungry? Mamaya na. Inaantok ako. Saad ng babae at marahang pumikit. Pinagmasta ni Noah ang asawa. Hindi niya akalain na mauhumaling siya rito. Nagbihis na siya ng damit at nahiga sa tabi ni Leah. Yumakap naman ang babae sa kanya na animoy sanay na sa kanyang presensya. Kumurba ang labi ni Noah sa isang matamis na ngiti. Sa tinagal-tagal niyang nabuhay sa mundo, ngayon lang siya nasiyahan. Makalipas ang 1 buwan, Papasok ako ulit sa trabaho. Dito ka lang ba? Siya nga pala, gusto mo ba mag-aral? pwede? Oo, para may magawa ka rin. Kahit home study, ikukuha kita ng teacher mo. Oo, gusto ko. Masayang tugon ni Leah. Noong una wala na siyang balak mag-aral pa, pero na-realize niya na kailangan may pinag-aralan siya para hindi siya maliitin ng ibang tao. Umalis si Noah at makalipas ang 3 oras, may dumating na teacher sa mansyon. Tinuruan nito si Leah kaya unti-unting natuto ang babae. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging sopistikada. Gumagamit na siya ng skincare, makeup at maganda na rin siyang mamili ng damit. Natuto rin siya magsulat at mag-aral kaya naman nagbago siya ng tuluyan.
Mas gusto ko na yatang ganitong buhay. Hindi ko na nais umalis pa. Naalala niya ulit si Noah at ang gwapo nitong muka. Madalas rin siyang spoilin ng lalaki sa mga bagay. Isang araw, nagpatayo siya ng auto shop dahil nag-aral siya ng automotive sa TESDA. Habang sinasabay sa pag-aaral niya, kahit mas nagmukha siyang babae ngayon, hindi nawala ang pagiging maangas niya. Marunong ka pala magkumpuni ng sasakyan? Biglang sabi ni Noah nang madatnan ng asawa na nasa ilalim ng kotse. Ginagawa niya yon. Itinulak niya ang hinihigaan para makalabas at nakita niya ang lalaki na nakatitig sa kanya. Bigla siya nahiya dahil tagaktakan na ang pawis niya at puro grasa pa ang kanyang suot na sando. Hindi niya akalain na bibisitahan siya ni Noah roon, gayong abala ito sa kumpanya bilang CEO. Sa sobrang busy mo, nakalimutan mong nag-aral ako ng automotive sa TESDA. I see. Nagtatampo ka ba? I will take you out for a date. Mamaya na lang sa gabi. Marami pa akong trabaho ngayon. Sure. Mauupo sana si Noah sa upuan nang may lumapit na binata kay Leah. Gwapo ito at may maamong muka. Leah, merienda ka muna. Sabay abot ng binata ng tinapay at coke. Naalarma si Noah at napatingin naman sa kanya si Leah. Jansen, ayos lang ako. May gagawin pa rin ako eh. Siya nga pala. I am her husband. My name is Noah. Pakilala ng lalaki na mula ang pisngi ni Leah sa kilig. Marahas namang napalingon si Jansen. Hindi niya akalain na may asawa na ang boss niya. Gustong gusto niya pa naman ito. Akala ko single ka. Ha? Alam ng mga empleyado ko na may asawa ako. Nagsalubong ang kilay ni Noah nang marinig ang sinabi ni Jansen. Napaisip tuloy siya kung hindi siya tinatanggi ni Leah at nagbubuhay dalaga ito. Hindi ko alam. Ang swerte niya naman. Talagang swerte. Singit ni Noah. Nakaramdam ng inis dahil sa presensya ng lalaki. Bumalik naman si Leah sa trabaho at tinulungan ito ni Jansen. Nakapag-isip-isip ang lalaki na hindi niya susukuan ng babae. Pagkatapos sila mag-ayos ng kotse, nagpahinga muna si Leah at uminom ng tubig. Nagpa-deliver naman si Noah ng makakain ng asawa at magana yung kinain ng babae. Bakit yung pinadeliver ng asawa mo? Tinanggap mo. Yung akin hindi. Nagtatampong sabi ni Jansen nang lumapit ito sa amo. Siyempre, he's my husband. Saka ngayon lang ako nagutom. Sana kung anong trato mo sa kanya, ganoon ka rin sa akin. Anong ibig mo sabihin, Jansen? Kunot noong tanong ni Leah. Hinawakan naman ni Noah ang kamay ng kanyang asawa. Noah, bakit gusto mo makipagkompetensya sa akin? Hindi mo kailangan mag-effort sa pagkain ng asawa ko. Kaya ko mag-provide para sa kanya. About the treatment? Bakit kayong itatrato ng gaya sa akin? Hindi ka naman niya asawa. Hindi mo kailangan mag-explain sa kanya, Leah. Oo nga pala. Sorry. Hindi na lang nagpahalata si Jansen na na-offend siya at nainis sa lalaki. Talagang malakas ang tama niya kay Leah, kaya hindi niya ito kayang bitawan. Wala naman sigurong masamang intensyon si Jansen, Noah. Sadyang ganyan lang siya sa akin. Huwag mong masamain. Hindi pinansin ni Noah ang kanya misis, pero umakto siyang sweet na asawa at sinubuan si Leah. Kaya naman kinilig na sobra ang babae. Dahil kay Jansen naging clingy at mas maasikaso si Noah. Talagang ayaw nitong nasasapawan siya. Thank you. May gagawin lang ako. Hintayin mo ako rito. Magpahinga ka tsaka kumain ka lang. Sure, babe. Natigilan si Leah at namula ang pisngi sa sobrang kilig. Hindi niya lubos akalain na habang tumatagal na napapalapit silang dalawa. Nagiging malapit siya kay Noah. Unti-unti silang nafo-fall sa isa't isa. Kinagabihan, dumaan sila sa 5-star restaurant para kumain. Bakit hindi alam ng Jansen na yun na may asawa ka na? Dapat alam mo na hindi dapat ganun. Kailangan mo sabihin sa kanila na hindi ka pinopormahan. Ewan ko dun. Hindi naman na porma. Parang kapatid ko lang siya. Sa lagay na yun?
Hindi pa naporma sa'yo? Halos magsalubong ang kilay ni Noah sa inis. Hindi nga. Hindi na kumibo pa si Noah at tinapos ang pagkain. Umuwi sila ng tahimik matapos itong magbayad ng bills. Napansin naman ng babae ang pagiging tahimik ng lalaki. Bakit ang tahimik mo? Andito na tayo sa mansyon. Kanina ko pa napapansin na wala ka sa mood. Masama bang pakiramdam mo? Sinundan ni Leah ang asawa papasok sa kanilang kwarto nang humarap sa kanya ang lalaki na may madilim na tingin. I don't know why, pero isa lang ang alam ko. Hindi ko gusto ang pagiging malapit nyo sa isa't isa ng Johnson na yun. Layuan mo siya. Empleyado ko lang ang isang yun. Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw wala. Pero siya, paano kung may gawin siya sa'yo? Sa tingin mo ba may magagawa ka? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Lumaki ako sa squatter area kung saan makikipagsapalaran araw-araw ang inuuna. Napapalaban ako sa kapwa ko taga roon. Kinilalang Amazon na sa lugar namin. That was before. Hindi na gaya dati. Iba na ngayon. Sabay hakbang ni Noah palapit kay Leah. Kumabog naman ng malakas ang puso ng babae hanggang sa napaatras siya sa may pader. Itinaas ni Noah ang kanyang kamay at hinatang yon sa gilid na muka ni Leah. You should know that you are mine. Walang ibang pwedeng gumawa ng ginagawa ko. Bulong ni Noah sa tenga ng asawa tsaka sinakop ang labi ni Leah. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga roon. Ramdam niya ang init ng hininga at mapagparusang halik na iginagawad ni Noah. Winasak nito ang suot niyang damit at walang alinlangang hinawakan ng kanyang dibdib. Naging mas marahas at bawat galaw ng lalaki, tsaka siya pinatalikod at inangkin matapos ibaba ang suot na pantalon. Wala naman akong kasalanan. Meron. Hinahayaan mo siyang landiin ka. Behind my back. Wala mang kiss o ganito. Pero akin ka lang. Noah, tila hindi na makilala ni Leah ang sarili habang dinadama ang bawat galaw ni Noah sa kanyang likuran. Nauwi sa mainit na tagpo hanggang sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Hanggang sa nakatulog na lang si Leah sa bisig ni Noah. Walang kaalam-alam ang dalawa na unti-unti na pala silang nafo-fall sa isa't isa sa mga oras sa iyon. Kinabukasan, hindi nakapasok si Leah sa auto shop dahil sa sakit ng katawan. Binisita siya ni Johnson. Ayos ka lang ba, Leah? Hindi ka na sana nag-abala pa. Ayos lang ako. Kailangan lang ng pahinga. Sorry, hindi ko mapigilang alalahanin ka at mamiss ka. Johnson, tapatin mo nga ako. Ano ba ang tingin mo sa akin? More than a boss. Higit pa rin sa kaibigan. I want to be your man, Leah. Kahit pa may asawa ka na. Kung ganun, ano? you are fired. Ayoko masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Ayoko rin na lumala pang nararamdaman ko. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Pero Leah, ikaw lang ang gusto ko. Huwag ganito. Iwan mo na siya. Mas maaalagaan kita. Naririnig mo bang sinasabi mo, Johnson? Ha? Iwan ko ang asawa ko para sa iba? Paano kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Kaya mo ba? Kaya ba ng konsensya mo? Johnson, tigilan mo na ako. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Nasaktan si Johnson at sumugod kay Leah. Hahalikan niya sana ang babae nang itulak siya ng malakas ng babae. Saktong dating naman ni Noah galing sa labas. Tinawagan kasi siya ni Leon at sinabing naroon nga si Johnson. Malakas na sinuntok ni Noah sa muka ang binata. Siraulo ka ba? Nasa pamamahay kita dito. Dito ka pa talaga naglakas loob ganyanin ang asawa ko? Wala akong pakialam kung mayaman ka. Gusto ko si Leah. Sagot ni Johnson na nooy pinupunasan ang duguan niyang labi. Hindi kita gusto. Kapatid lang talaga ang turing ko sa'yo. Umalis ka na bago pa kita ipapulis. Banta ni Leah. Get out! Galit na sigaw naman ni Noah. Dinakip na mga gwardya si Johnson nang hindi ito umalis. Halos magwala ang binata pero wala na siyang nagawa. Samantala, madalas nang pasamahan ni Noah si Leah sa 2 bodyguard kahit ayaw nito.
Muli siyang bumalik sa auto shop para magtrabaho. Dinadaanan naman siya ni Noah tuwing gabi para sabay na silang umuwi. Ganoon ang naging setup nila sa loob ng ilang buwan. Isang araw na magkaroon sila ng day off sa trabaho, niyaya ni Noah ang asawang magpunta sa beach na pagmamay-ari niya. Hanggang kailan tayo doon? Pwede bang isang linggo? May mga naiiwan naman ako sa auto shop, tsaka bisekretary ka naman. Sila na muna ang bahala. Okay, kung anong gusto mo, yun ang gagawin natin. Talaga? Nabait ka na yata sa akin ha. Siyempre, asawa kita. Naman? Hindi magawang itago ng babae ang kilig sa sinabi niya ni Noah. Ramdam niya ang kakaibang saya habang magkausap sila sa biyahe. Makalipas ang 2 oras at kalahati, nakarating sila sa beach resort ni Noah sa Batangas. Pumasok sila sa loob ng malaking villa at sinalubong ng mga staff ni Noah doon. Nagpahanda siya ng pagkain at tumiretso sila sa kwarto ni Noah. Ang ganda rito! Ang laki ng kwarto mo! Mabuti naman at nagustuhan mo. Ibinaba nila ang mga gamit at nag-volunteer si Leah na mag-ayos ng mga yon. Nang matapos bumaba na sila para kumain. Maganong kumain ang dalawa at naligo sa beach pagkatapos kahit gabi na. Yumakap si Noah kay Leah. Ano pa ako sa'yo, Noah? Asawa nga. Asawa na hindi ko kayang ishare sa iba. Gusto mo ako? Oo. Akala ko noon, nagsisimula ang happiness sa letter H. Pero habang tumatagal ng kasama kita, napagtanto ko na nagsisimula pala sa letrang U. Nasanay akong kasama ka. Hindi nga ako naniniwala sa love at first sight, pero na makita ka, nagbago ang lahat. You make my heart beat faster. Talaga? Tumango si Noah kaya lalong kinilig ang babae. Humarap siya sa asawa at sinakop ang labi nito. Nauwi sa mainit na tagpo sa tabing dagat ang mga sumunod na pangyayari. Umahon rin sila at nagbanlaw tsaka nagbihis. Kinabukasan ng umaga, kumain lang sila ng umagahan at sumakay sa banana boat. Nag-snorkeling rin sila at parasailing ng bandang hapon. Ganito pala ang feeling ng mga mayayaman kapag nag-e-enjoy sila. Alam kong hindi naging madali ang buhay mo, kaya heto ako para iparanas sa iyo ang mga bagay na hindi mo naranasan. Hindi ka nag-iisa, Leah. Kasama mo na ako simula ngayon. Natigilan si Leah at kinilig ng sobra. Ramdam niya ang lambing sa boses ni Noah. Tila may mainit na palad namang humaplos sa kanyang puso dahil doon. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagsabi noon sa kanya. Kaya yumakap siya kay Noah na mahigpit dahil sa sobrang saya. Tandaan mo palagi, I want to make you the happiest woman in the world. Alam mo ba? It only took one look to know you. You were going to be my wife. I thank God every day that I listen to my gut. The rest is history. Thank you so much. Binago mo lahat ng paniniwala at buhay ko. Before, gusto kitang iwan at itakas ang 5 milyon. Pero habang tumatagal, hindi ko na kaya. Wala na akong lakas ng loob na iwanan ka. Good thing. Dahil ayoko rin naiwan mo ko. Sabay halik ni Noah sa noo ni Leah. Pabalik na sa villa ang bangka na sinasakyan nila ng hapon ni iyon. Nakaramdam sila ng gutom kaya kumain sila pagdating. Ramdam ni Leah ang matinding pagod kaya nauna siyang natulog kesa kay Noah. Sa paglipas sa mga araw, mas naging matatag ang kanilang samahan. Mas naging sweet sila sa isa't isa. Huwebes ng hapon nang maabutan ni Noah si Leah sa may dalampasigan habang umiinom ng alak. You're drinking? Oo, kising ka na pala. Aayain sana kita kaso ayokong istorbahin ka. Are you sad or what? Wala. Masaya siguro ako kasi nagbago na ang buhay kong patapon noon. Hindi na ako yung Leah na siga sa kanto. Hindi na ako yung dalagang lumaking kawatan at may walang kwentang buhay. Good thing. Nakilala mo ko. Ngumiti si Leah kaya natulala si Noah sa ganda ng asawa.
Hindi maikakaila na maganda talaga ito at sexy. Kusang gumalaw ang kanyang kamay at niyakap ang asawa mula sa likuran. Aminado akong dahil sa'yo, kaya nagbago ang buhay ko. Nagkaroon ako ng negosyong auto shop. Hindi na ako gaya noon na walang patutunguhan ng buhay. At sisiguraduhin kong hindi ka nababalik sa dati mong buhay. Dahil nabigyan na kita ng maayos sa buhay. Napangiti si Leah at lumapit ang mukha kay Noah. Sinakop niya ang labi nito at siniil ng mainit na halik. Kakaibang kilig ang naramdaman ni Noah sa mga oras sa iyon. Tila may mga fireworks sa paligid nila habang naghahalikan. Thank you for everything, Noah. Welcome. Ganyan talaga kapag gusto mong isang tao. Lahat gagawin mo. Mapasaya lang siya. Ganon? Tumango ang lalaki. Oo, ganon. If someone were to ask me about my ideal woman, I wouldn't have had the words to describe you. You have surpassed all expectations, fantasies, and dreams combined. Thanks God I found you. Hindi ba dapat ako ang magpasalamat dahil natagpuan at nakilala kita? Pareho. Yumakap si Noah kay Leah at yumakap ito pabalik. Baliwala ang lamig ng gabing yon dahil sa kanilang mga pusong nag-aalab sa pagmamahal. Unti-unting nade-develop ang feeling sila sa isa't isa. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na sila sa Maynila at ginawa ang mga naiwan trabaho. Naging abala silang dalawa pero hindi sila nakakalimot mag-bonding. Ingat ka sa trabaho mo. Ikaw rin. Lalo na at trabaho ng lalaki ang klase ng trabaho na meron ka. Opo, nasusunod. Chat me or call me na lang mamaya. I will. Sabay halik ni Noah sa labi ni Leah. Namula naman ang pisngi ng babae roon hanggang sa hindi na niya namalayang nakaalis na ang asawa. Hinatid siya nito sa auto shop at dumiretso na rin sa kumpanya. Maghapon sila naging abala sa trabaho pero magkausap sa call. Ganoon ang naging setup nila sa loob ng 1 taon. Hindi rin akalain ni Noah na tatagal ang buhay ng kanyang lolo. Hindi na ito nagmamadali dahil nabuhayan ng loob na makitang masaya na ang apo at may babae ang makakasama habang buhay. Yun lang naman ang hiling ni Don Ishmael. Samantala, nang sumunod na araw, hindi akalain ni Noah na may bibisita sa kanya sa opisina. Jane, anong ginagawa mo rito? Bakit parang hindi ka masaya? Nandito ako para sa'yo. Namiss kita, Noah. Sabay yakap ni Jane kay Noah. Itinulak niya naman ang babae. Stop it, Jane. I'm married. Anya, sa 28 years old na modelo, kababata niya ito at siyang first love niya. Hindi naging sila pero pinaramdam ni Noah na mahalaga si Jane at sa mismong araw na umamin ito, itinuloy pa rin ni Jane ang pagpunta sa Paris para sa pagiging model nito. Married? Bakit? Akala ko ba ako ang gusto mo? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Oo, noon yun. Pero hindi na ngayon. Ang unfair! Habang nasa ibang bansa ako at tinutupad ang pangarap ko, palagi kitang naaalala. Kaya nga ako umuwi na ako ngayon eh. Successful na ako, Noah. Pwede na tayo. Sarili ko naman ang uunahin ko ngayon. Sorry, pero hindi na ako ang lalaki para sa'yo. Hindi kita masasama sa pagtanda. I am in love with someone else. And she's my wife. Pag-amin ni Noah, nasaktan si Jane pero hindi yun nakapigil sa kagustuhan niyang bawiin si Noah. Okay, labas sa ilong na sagot ni Jane pero may nakahanda na siyang plano. We can still be friends. Thank you. Siya, bisitahin na lang kita bukas sa mansyon mo. Inom tayo? Magmo-move on muna ako sa'yo. Natatawang biro ng babae. Hindi naman sumagot si Noah. Umalis naman ang babae na may dismayadong pakiramdam. Kinabukasan ng gabi, dumating si Jane sa mansyon ni Noah at naabuta sa may pool area ang binata. Naliligo ito, kaya hinubad ni Jane ang suot na dress. Iniwan niya ang itim na bikini. Litaw na litaw tuloy ang makinis at napakaputi nitong balat. Pero baliwala yun kay Noah
dahil para sa kanya si Leah lang ang pinaka-sexy sa lahat. Join na ako ha? Inom na tayo? May dala akong alak. Okay. Tugon ni Noah. Wala noon si Leah dahil abala sa tambak na trabaho sa auto shop. Nag-iwan siya ng mensahe dito na bibisita si Jane na kababata niya. Samantala, nag-inom ang dalawa at parehong nalasing, pero naging matatag si Noah. Lumapit si Jane sa kanya at naupo sa kanyang kandungan. I want you, Noah. Can you touch me? Mapang-akit na sabi ng babae. No. I'm a married man. Tsaka tumayo si Noah. Noah, hindi niya naman malalaman. Willing ako maging mistress, basta hiwalayin mo siya after. No, Jane. Mahal ko ang asawa ko. Wala akong balak na lokohin siya. Kaya tumigil ka na. Gusto kong maging kaibigan ka. Pero kung ipipilit mo ang bagay na hindi pwede, wag na lang. Inutusan ni Noah ang kasambahay na bigyan ng damit si Jane. Galit namang tinanggihan yon ng babae. Sumakay siya sa kotse niya ng nakabikini at nagmaneho pa uwi. Dumiretso agad si Jane sa loob ng mansyon para maligo. Nagwala siya sa loob ng banyo at halos isumpa si Leah dahil sa pagkuha nito kay Noah. Noah's mine! Walang pwedeng umangkin sa kanya kundi ako. Hindi ako papayag na hindi ko siya makukuha. Hindi! Desidido at may halong gigil na sigaw ng babae. Samantala, nagkaroon ng party sa mansyon ni Noah para ipagdiwang ang kaarawan ng lalaki. Todo asikaso naman si Leah sa mga bisita, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jane lapitan si Noah. Sorry nung isang gabi. Sana pwede pa tayong maging magkaibigan? Plastic na saad ng dalaga. Okay. Uminom sila at nakipagbanding sa mga bisita ni Noah. Naroon din si Thorne na matalik na kaibigan ni Noah. Matagal na din itong may gusto kay Jane. Nagkakwentuhan silang tatlo at nagmagpaalam si Thorne para umihi. Palihim na nilagyan ni Jane ng pampatulog ang inumin ni Noah. Ininom yon ng lalaki kaya nakatulog. Dinala niya si Noah sa loob ng mansyon at hinubad ang suot na damit. Kung sa ganitong paraan kita makukuha, handa akong sumugal. Desperadong saad ni Jane tsaka hinubad ang lahat ng damit. Sumampa siya sa kama at tinanggalan ng damit tsaka pants si Noah. Natira na lang ang brief ng lalaki. Napalunok si Jane na makita ang malaki nitong kargada at tahawakan na sana ngayon nang biglang bumukas ang marahas ang pintuan. Iniluwa noon si Leah na inis at puno ng galit. Noong isang araw, umamin si Noah sa pag-amin ni Jane sa kanya kaya nainis ang asawa. Walang hiya ka! Sigaw ni Leah at sinabunutan ang hubad na si Jane. Tulog naman si Noah. Bitch! Let me go! Nasasaktan ako! Sigaw ni Jane. Pinagsasampal siya ni Leah sa sobrang gigil. How dare you! Alam mo nang may asawa yung tao, nilalandi mo pa! Tinanggihan ka na, nagsusumiksik ka pa! Gigil na sigaw ng babae. Mga agaw ka! Akin naman dapat si Noah! Ako ang una niya nagustuhan! Noon yon! Nagising naman si Noah at nagulat nang makita ang kanyang itsura. Ganoon din kay Jane na walang kahit ano. Tumakbo si Jane palapit sa kanya at umarte na kinawawa. Noah, you must find justice for me. Pinugbog ako ni Leah. You deserve it. You set me up. Sinabihan na kita, Jane. Sinabihan na kita! Mabilis na itinulak ni Noah ang babae tsaka nagsuot ng damit. Bad trip na tumalikod si Leah at napangisi naman si Jane roon. Nagbihis na siya at umalis sa mansyon. Humarang naman sa kanya si Thorne na lasing at may nangyari sa kanila sa kotse. Walang nagawa si Jane sa lakas ng lalaki at nagustuhan niya rin ang ginagawa nitong pagpapaligaya. Kalaunan, pinatulog niya si Thorne at ninamitan tsaka iniwan sa harap ng mansyon ng lalaki. Luckily, you're in time. Kapag nabuntis ako, pwede kong pikutin si Noah. Walang pakialam na saad ng dalaga tsaka nagmaneho paalis. Sa kabilang banda,
Todo suyo si Noah kay Leah sa kanilang kwarto. Promise, wala akong gusto kay Jane. At yung ginawa niya, wala akong maalala. Nag-iinom kaming tatlo nila Thorn. Tapos, bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Sinasabi mo bang na kaya kanyang dalhin doon, ha? Malakas naman si Jane. Tsaka hindi ako sobrang bigat. Ewan ko na talaga, Noah. Leah naman, alam mo namang ikaw lang ang gusto ko. Bata pa ako nang umamin ako sa kanya. Umalis siya para mag-model. Hindi ko kayang tanggapin na may nangyari sa inyo, Noah. Hindi ako martyr. Mag-annulment na lang tayo. Ayoko na may kahati. Sagot ng babae, tila inasidan siya ni Noah at kumirot ang dibdib niya. No, ayoko. Hindi ko na nga kaya na mawala ka, Leah. Gusto kong mag-work ang kasal natin. Paano ko mabuntis siya? Paano ako? Galit na sigaw ni Leah at pinaghahampas sa dibdib si Noah. Papanagutan ko ang bata. Habang nagbubuntis siya, dito muna siya. Pero after that, ikaw ang magpapalaki sa bata. At kikilalaning ina. Kung ayaw niya, edi wag. Sinet up niya ako. Pwede ko siyang kasuhan. Wala akong balak na panagutan siya. Bata lang. Natahimik si Leah at hindi na nagsalita pa. Nakatulog ang babae na may sama ng loob. Makalipas ang isang buwan, nagbalik si Jane sa mansyon na may dalang result ng medical na buntis siya. Noah, I'm pregnant with your child. Talk to me, please. What? Sigaw ni Noah, hindi makapaniwala. Natigilan naman si Leah sa pagbaba ng hagdan at muling bumalik sa kwarto nila mag-asawa. Bumagsak ang luha niya at nanikip ang dibdib niya sa sobrang sakit ng nalaman. Hindi niya akalain na magkakaganoon. Biglang gumuho ang mundo niya, pati ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa ni Noah. Anak lang naman ang habol niya. Ngayon na meron na, para saan pa ang pananatili ko? Maramdaming saad ni Leah. Narinig yun ni Noah na makarating ito sa kwarto nila. Agad niyang niyakap ang asawa. Sorry, baby. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kaya sana hayaan mo kung mahalin ka. Hindi ko siya papatulan. Bata lang talaga. Kawawa ang bata, Noah. Kung hindi siya mabibigyan ng kumpletong pamilya, mas kawawa ako. Kapag wala ka sa piling ko, wala naman akong kasalanan. Biktima lang ako. Sana wag mo ko iwan. Wala nang nagawa si Leah kundi hayaan na lang muna. Kinabukasan, naglipat na mga gamit si Jane at ramdam ni Leah ang matinding inis dahil feel ni Jane ang pagtira sa mansyon ni Noah. Huwag kang pakampante. Sa susunod, wala ka ng lugar rito, Leah. Kami ng anak ko ang magiging tunay na pamilya ni Noah, pangaasar ni Jane. Sa tingin mo, aakuin ni Noah ang responsibilidad sa'yo? Sa anak mo, oo. Pero malabo ka. Tugon ni Leah, kaya lalo nang nagalaiti si Jane. Pwisit ka, Leah! Sisiguraduhin ko nagkakamali ka. Sigaw nito, nilagpasan na ni Leah ang babae. Kinagabihan, nagsabay-sabay sila sa pagkain ng hapunan at todo asikaso si Jane kay Noah. No need, Jane. May kamay ako. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Gusto lang kitang pagsilbihan, Noah. Para sa bata. Jane. Saway ni Noah, pero hindi nakinig ang babae. Napairap na lang sa hangin si Leah. Mabilis at tinapos si Leah ang pagkain, tsaka nagpaalam kay Noah na mauuna na sa kwarto nila. Noah, pwede mo ba akong tabihan sa kwarto ko? Are you insane? Nandito ka para sa bata, sa pagbubuntis mo. Pero kung iniisip mo na pananagutan kita, nagkakamali ka. Susuporta ako sa bata, pero hindi sa'yo. Si Leah ang mahal ko. Siya lang. Napangiti naman si Leah at umalis sa doon. Nakaramdam na matinding inis si Jane at pagkapahiya. Halos araw-araw pinagsisiksikan niya ang sarili kay Noah.
Isang umaga, kinompronta niya si Leah para matrigger ito. Matagal na kayo, pero wala ka pa ring anak kay Noah? Kung talagang mahal mo siya, bibigyan mo siya. O baka naman, pera lang ang habol mo sa kanya? Napag-alamanan kong pulot ka lang niya sa lansangan. Stop talking, Jane. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Inis na sabi ni Leah. Totoo naman. Mukha kang pera. Sigaw ng babae kaya napikon si Leah pero sasampalin pa lang sana niya si Jane nang nagpatihulog ito sa swimming pool. Sinadya ni Jane na palapit si Noah kaya naman mabilis tumalon sa tubig ang babae at tinulungan umahon. Noah! Leah, alam kong ayaw natin sa kanya. Pero she's pregnant. Ikaw na ang nagsabi kawawa ang bata. Hindi mo dapat saktan ng mami niya. Nakaramdam ng inis si Noah, pero nadismaya naman si Leah nang piliin ni Noah si Jane. Inalalayan niya ito at hinatid sa kwarto ng babae. Dumiretso naman siya sa kwarto nila ni Leah at nagbanlaw tsaka mabilis na nagbihis. Sa sobrang inis si Leah, lumabas siya ng mansyon at pumara ng taxi. Nagpahatid siya sa Mega Mall para maglibang. Nakailang tawag si Noah sa kanya pero hindi niya ito kinausap. Labis naman ang kaba na nararamdaman ni Noah ng mga oras sa iyon. Nasaan na kaya siya? Pinahanap niya ang asawa sa mga tauhan pero walang nakakita rito. Kinagabihan, umuwi si Leah at nahiga sa kama. Tulog na si Noah noon. Iniwasan niya ang lalaki ng mga sumunod na araw hanggang sa nilambing siya nito. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Sa tingin mo itinulak ko siya? Sasampalin ko pa lang sana siya noon. Sinadya niya magpakahulog para sa akin ang sisi. She's really poisonous, Noah. Sisirain niya ang pagsasama natin. Magiging maingat na ako. Hindi na ako basta maniniwala. Tumango naman si Leah at hinalikan siya ni Noah sa noo. Napapikit na lang ang babae at mabilis na nakatulog sa bisig ng asawa. Habang tumatagal, panay papansin si Jane kay Noah. Palagi ito nagpe-playing victim pero hindi na naniniwala si Noah. Hanggang sa isang gabi, nakainuman ni Noah si Thorn sa bar. Ayos ka lang ba? Bakit yun ang itsura mo? Mukha kang depressed. Hindi ko na kaya magtiis. Ayoko nang ilihim pa. Noah, tungkol ito kay Jane. Ano tungkol kay Jane? Hindi mo anak ang nasa sinapupunan niya. Akin yun. Sa mismong gabi ng birthday mo, naglakas loob akong umamin at may nangyari sa amin sa kotse. Pauwi na siya noon. Nalaman kong buntis siya, kaya ginamit ko ang connection ng pamilya namin para malaman ang totoo. Ibig sabihin, anak mo yun? Oo pare. Hindi ko sinabi agad dahil nahirapan akong alamin ang totoo. Napatayo si Noah sa sobrang tuwa tsaka niyakap si Thorn. Thank you, Thorn. Natanggalan ng tinik ang dibdib ko dahil sa'yo. Sa wakas, sobra na ako namomroblema eh. Asawa ko si Leah. Siya lang ang mahal ko. Wala akong balak patulan si Jane. Kawawa lang siya sa akin. Kasi isang babae lang ang kaya kong mahalin. Kunin mo na siya, Thorn. Ayusin mo ang pamilya niyo. Wala naman nangyari sa amin. Alam ko. Ramdam ko eh. Kasi di siya gagawa ng ganon kung nagalaw ko siya. Oo pare, akong bahala. Salamat. Kahit itaboy ka niya, huwag kang papayag ah. Tumango si Thorn at nagkasundo sila magkaibigan. Kinabukasan, kinausap ni Noah si Leah at sinabi niya ang tungkol kay Thorn. Baby, I have a good news. Ha? Nakausap ko si Thorn kagabi. Umamin siya na may nangyari sa kanila ni Jane at may pruweba siya na hindi ako ang tunay na ama ng bata. Ginamit niya lang ang baby para mapalapit sa akin. Nakahinga na maluwag si Leah at taimtim na nagpasalamat kay Lord. Alam mo na ang gagawin. Tumango si Noah at tinawagan si Thorn. Sakto namang lumapit si Jane sa kanila. Noah, gusto ko ng cake na may strawberry at pistachio. Alam kong kakaiba,
Pero gusto ko talaga. Nakangiting sabi ni Jane. Walang pakialam sa presensya ni Leah. Bahagya namang ngumiti ang babae. Jane, may dapat ba ako malaman? Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam ko na ang totoo. Hindi ako ang ama ng bata na nasa sinapupunan mo. Hindi ako, kundi si Thorn. Namutla si Jane sa narinig. Hindi niya akalain na malalaman yun ni Noah. Saktong dating naman ni Thorn. Tama na, Jane. Nandito ako. Handa akong mahalin ka. Pati ang magiging anak natin. Huwag ka na manggulo sa kanila. Pwisit ka, Thorn! Pakialamero ka! Naiinis na sikmat ni Jane. Niyakap naman siya ni Thorn at kinarga sa mainit na paraan. Umalis sila roon at wala nang nagawa pa si Jane. Binilhan siya ng lalaki na gusto nitong kainin matapos marinig ang request ni Jane kay Noah. Sa kabilang banda, humarap si Noah kay Leah. Malaya na tayo ulit. At magiging maingat na ako na sobra. Buo na tayo na sarili natin, baby. Loko! Namumula ang pisngi na dagon ni Leah. Kinarga siya ni Noah at dinala sa kwarto nila. Sinakop ni Noah ang labi ng asawa at sabik silang naghalikan. Habang tumatagal, lalo silang nagiinit hanggang sa nauwi sa matinding sagupaan sa kama ng kanilang katawan ang mga sumunod na pangyayari. Ilang beses inangkin ni Noah ang kanyang asawa na nagustuhan naman ni Leah. Mahal na mahal kita. At hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Mahal na mahal rin kita, Noah. Hindi ako mawawala, basta alagaan mo lang ako ng tama. Nakangiting tugon ni Leah. Sabay silang nakatulog na mahimping at masaya. Inayos nila ang kanilang pagsasama. Kalaunan, nabuntis si Leah sa triplets at puro mga lalaki. Makalipas ang 9 na buwan, ipinanganak niya sila Lloyd, Ibarra at Ezekiel. Mas naging masaya ang kanilang pamilya ni Noah hanggang sa napalaki nila ng ayos ang tatlo. Mas lalo rin nilang minahal ang isa't isa at natuto silang pahalagahap ang kanilang relasyon. Labis ang pasasalamat nila Noah at Leah sa Panginoon dahil pinagkalooban sila ng kumpletong pamilya, pati ang lolo ni Noah na umabot pa sa mga apo. Sa buhay, madalas tayong madapa at magkaproblema. Gaya ni Leah, lumaki siya sa lansangan at naging bata ng mga sindikato, kaya nakalakihan niya ang asal ng mga kalye. Natuto siya ng panloloko sa kapwa at panlalamang. Pero pinadala ni Lord si Noah. Binago nito ang takbo ng buhay ng dalagang siga at walang pinag-aralan. Natuto si Leah sa maraming bagay at nakatapos pa sa pag-aaral. Nagkaroon ng sariling negosyo at minahal nila ang isa't isa. Marami mang pagsubok na dumating at hadlang, natuto silang lagpasan yon na magkasama. Inunawa ang isa't isa sa kabila ng sakit na nararamdaman. Mas lalo silang sumaya kalaunan at mas tumatag. Bumuo sila na sarili nilang pamilya at namuhay ng masaya. Maraming salamat po sa mga nakinig. Sana marami kayong natutunan sa kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.